May natanggap nga kami na blessing ngayong araw kaya ito kahit na wala pang sahod yung asawa ko, siya na nga yung pinapili ko kung ano nga yung gusto nilang ulamin. Madalas kasi ako nga yung nasusunod kung ano yung gusto kong bilhing ulam para nga makatipid kami. Pero ngayon dahil nga may blessing kaming natanggap, sila na nga yung pinagdesisyon ko kung anong gusto nilang bilhing ulam. Pagka yung asawa ko nga yung tinanong kung ano yung gusto niyang ulamin, palagi niya nga sinasagot karne dahil hindi naman siya mahilig sa gulay. Medyo marami nga itong binili niyang karne kaya tingin ko 1 kilo nga itong binili niya. Pagkatapos pinabili ko na nga rin siya ng iba't ibang gulay na isasahog ko dyan. Ang sabi ko nga damihan niya yung gulay na bibilhin niya dahil puro gulay lang naman yung kinakain ko pagka nagluluto nga kami ng mga gantong karne. Tapos pagkarating naman niya dito sa bahay, kakaunti nga lang itong gulay na binili niya dahil napakamahal nga ng mga gulay. Bumili lang siya ng 1 pirasong patatas. Medyo malaki-laki na nga itong binili niya at halagang 20 pesos na yan. Pagkatapos itong kalahating piraso naman ng repolyo, ganon din yung presyo, 20 pesos. Ganon din naman itong pichay, 20 pesos nga pero hindi yan nakatali-tali per kilo yung binili niya. Napakaliit nga nitong repolyo na nabili niya at sa akin pa nga lang ikulang na kulang na. Paborito pa naman din to ng mga anak ko. Sinasawsaw nila yan sa patis na may kalamansi. Pagkamura naman yung mga gulay, bumabawi nga kami. Lalo na nga pagka ako yung nakakapamalingki. Mas marami nga yung gulay kumpara dun sa karne. Isa nga rin na gusto kong gulay na nilalagay sa nilaga ay yung Baguio beans. Kaya lang hindi ko naman nasabihan yung asawa ko na bumili. Yung sinabi ko nga lang sa kanya yung pichay pati na nga rin itong repolyo at patatas. Maraming taba nga rin pala itong baboy na nabili ng asawa ko. Kaya masarap sana ng pagkakaluto sa ganto yung adobong medyo pinatuyo. Tapos may halong patatas at maraming tokwa. Pagkatapos nilalagyan ng medyo maraming sili at pinatuyo nga yung pagkakaadobo na ako napakasarap. Kaya nga lang 1 piraso lang itong patatas pagkatapos wala nga rin tokwa. Nilaga kasi yung lulutuin naming ulam. Nagkamali nga lang ng pabili yung asawa ko nitong mga baboy at yung maraming taba nga yung nabili niya. Itong hugas bigas nga pala yung ginamit ko pang sabaw. Pinakuloan ko muna yan pagkatapos nung kumukulo naman na tsaka ko nilagay yung baboy. Pangalawa at pangatlong hugas bigas yung tinatabi ko at hindi naman ganun karami kaya nagdadagdag ako ng regular na tubig. Inantay ko nga muna yan hanggang sa maging kulong-kulo na nga itong hugas bigas na pinakuloan ko. Pagkatapos siya ako naman nilagay itong karne. Nung kumulo naman na itong hugas bigas, marami siyang bubbles kaya lang hindi ko nga muna tinanggal at nilagay ko nga muna itong karne. Inantay ko lang din hanggang sa kumulo at saka ko na nga tatanggalin yung mga bula. Ganito yung ginagawa ko pagka nagluluto nga kami ng mga sinabawang ulam. Yung hugas bigas ko tinatabi ko pagkatapos yun na nga yung ginagamit ko pang sabaw. Medyo malaki na nga rin pala itong kaserola na pinagpakuloan ko kaya lang marami nga akong sabaw na nilagay kaya punong-puno na nga yan nung nailagay ko na yung karne. Natanggal ko naman na yung parang mga bula-bula. Tsaka lang ako naglagay dyan ng loya ng sibuyas pagkatapos naglagay nga rin ako ng asin at pamintang buo. At dahil nga maraming mga taba-taba itong nabiling baboy ng asawa ko, pinapakulang ko pa nga lang parang nauumay na nga ako dahil nga napakataba. At pagka nagluluto nga pala ako ng nilaga, request lagi ni Chochay na maglagay nga raw ako ng kamatis. At napakamahal nga ngayon ng kamatis kaya hindi ko na nga muna pinabili yung asawa ko. Malambot na yung baboy kaya nilagay ko na dyan yung patatas, yung pichay pati na nga rin yung repolyo. Pinagsabay-sabay ko na yung pakuluan. Yung mga anak ko kasi kumakain naman sila ng mga gulay kaya lang gusto nga nila yung sobrang lambot o yung sobrang lutong-luto. Kaya pinakuluan ko nga yung kasabay ng patatas kahit na medyo mas matigas nga yung patatas kumpara dito sa mga dahon-dahon. Kakaiba nga kami ng gusto. Ako naman gusto ko nga yung half cook lang yung mga gulay kaya ito unting kulo nga lang ikumuha na ako ng para sa akin lang. Hindi ko na nga gaanong dinamihan dyan yung pagkuha sa mga gulay dahil kaunti lang naman itong gulay na nilagay ko. Pagkatapos pinakuluan ko pa nga yan hanggang sa lumambot na yung patatas at nung malambot naman na ito at nagsandok na nga ako para makakain na kami ng tanghali. Anong oras na nga rin kasi ito at mag-aalas 2 na. Na-late nga yung pagluluto namin ng ulam dahil sinundo pa nga ng asawa ko si Bonso sa school. Pagkatapos pagkagaling naman niya nila doon sa school, dumiretso na siya ng palengke para bumili ng uulamin namin. 11:30 yung labas ni Bonso sa school at dahil duman pa nga sila ng palengke, pasado alas 12 na nga nung nakauwi sila dito sa bahay. Pagkatapos inasikaso ko na nga rin kaagad itong uulamin namin. At pagkagantong karning baboy nga yung niluluto ko, 1 oras ko yan na pinapakuluan at yung may mga buto-buto naman sobra sa 1 oras yung pagpapakulo. Nakatulog na nga rin yung mga bata sa kakaantay na maluto nga itong ulam na niluluto ko. Pagkatapos nung bandang alas 2 naman na tsaka nga sila nagising. Ito nakaluto na ako ng ulam namin para sa tanghalian. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. At yan naman yung gulay na half cook lang na hiniwalay ko kanina. Naubusan na nga rin pala ako ng patis kaya dito sa mangkok naglagay lang ako ng suka ng kalamansi. Nilagyan ko ng kaunting asin pagkatapos naghiwa nga ako ng sibuyas. At ayun lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!